Sa vlog na to mga kasosyo, isi-share ko sa inyo yung 20 plus na audiobooks na pinakinggan ko ngayong buong taon ng 2023. Ngayong taong 2023, na-figure out ko yung audiobook. Yung imbis na magbasa ka ng libro, makikinig ka na lang neto. So kahit nagda-drive ka, kahit nagja-jogging ka, pwede ka makapagbasa ng libro. Iba pa rin naman yung benefit ng nagbabasa ka talaga ng papel na libro. Pero may benefit din yung pakikinig sa mga audiobook. Kaya na-enjoy ko siya ngayong taon na to, 2023. At halos naka 20 plus akong audiobook kasi habang may ginagawa kang iba, pwede mo isabay yung audiobook At isi-share ko sa inyo yung mga pinakinggan kong audiobook nga ngayong taon. Una, syempre sa Audible ako nakikinig ng mga audiobook. Okay, ano yung mga pinakinggan kong libro ngayong taon? Simulan natin dun sa una, noong January. Okay, eto ang una kong pinakinggan ngayong 2023, noong January pa to. Unlabeled, Selling You Without Selling Out. Istorya to ng founder ng Eco. Damit yun. Yung Eco brand. Pinag-aaralan ko kasi yung branding ng damit kasi may isa kaming negosyo. Yung una naming matagumpay na negosyo, yung Carco Clothing. So, branding game yun. So, malaki ang napulot ko dito sa Unlabeled na audiobook. Kwento dyan nung founder ng Eco kung paano nagsimula yung Eco brand nila at kung paano nila napasok yung lifestyle market. Sumunod na pinakinggan ko, etong American Dreamer. Istorya naman to ng founder ng Tommy Hilfiger. Ano ba? Tommy Hilfiger. O kung ano man pronunciation nun. So, all about branding din yan. Clothing brand. Pinakinggan ko rin yan. Sumunod, ito naman. Setting the Table. The Transforming Power of Hospitality in Business. Libro naman to patungkol sa restaurant business. Dahil nung mga bandang February this year, nagkaroon kami ng opportunity na makakuha ng isang buong building para gawin naming restaurant. Nagsimula tong taon na to, tong 2023, na wala kaming planong mag-restaurant business, na magka-restaurant, physical restaurant sa Nova Town. Pure online lang ang strategy namin doon. Kaso nagkaroon ng opportunity nung February na makakuha nga kami ng isang building. 3 palapag na building na gawin naming restaurant. So lucrative yung offer and kinuha na namin yung opportunity. Kaya noong mga February to, nag-start na akong mag-aral o magbasa-basa kung paano magpatakbo ng malupit na restaurant business. Yung may physical store. Sumunod ko pinakinggan, ito rin, Restaurant Man by Joe Bastianich. Maraming restaurant business tong si Joe Bastianich. Kaya marami ako napulot sa libro niya. Mga class yung restaurant niya na ginawa rin namin sa Nova Town na mala fine dining yung aming service doon. Sumunod na pinakinggan ko sa audiobook. Na audiobook ay Outlive, The Science and Art of Longevity. Pampahaba ng buhay. Usapin kung paano pa talaga humaba ang buhay ng isang tao. Siyempre, sa pagnenegosyo, hindi nating mapangalagaan ang ating kalusugan. Sumunod na pinakinggan ko ay tungkol sa real estate business. Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. The BRRR Rental Property Investment Strategy Made Simple. So, sa libro na to, natutunan ko yung patungkol sa isang strategy sa real estate business. Ngayon, may real estate business kami, yung aming food bazaar. Kung updated kayo sa buhay pagninegosyo ko, bukod dun sa restaurant business na tinayo namin, yung Nova Town, may tinayo rin kaming bagong food park. So, kung paano ko yung tignan, isa yung real estate business. Kasi nagpapaupa ng renta yung food park namin na yon, yung Kumpare Forever Food Park. Tatayo yun sa lupa. I mean, sa lote. Basta real estate business yun. At diyan ko ngayon natutunan. Itong sumunod na pinakinggan kong audiobook ay yung Storyworthy. Ang natutunan ko dito yung patungkol sa paano magkwento ng mas malupit. Paano mag-storytelling. Ini-improve ko pa yung storytelling technique ko, syempre. At pinakinggan ko rin ngayong taon yung Talk Like TED. Ito yung para pag nag-public speaking kayo mga kasosyo, mas improve yung the way kayo mag-present ng mga ipe-present nyo. Sa negosyo, importante yan, yung mahusay tayo mag-present, magsalita in public. Talk Like TED. Alam niyo ba yung TED? Yung, basta sa YouTube din yan, nagpo-post sila ng mga inspiring video or motivational video or mga lesson na mga expert yung mga nagtotalk. Ito, pinakinggan ko rin ngayon taon, itong Creative Act. Kasi itong pagko-content, itong pag-vlog, isa itong act of art, creative art. Hindi ko siya ganun kadati binibigyan ng pansin, pero ibang klase kasi ng trabaho yung art form.
Yung nagke-create ka ng something tapos pinapublish mo sa mundo. So, natutunan ko dito na may tamang diskarte o pamamaraan kung paano trabaho in creative form. So, papansin nyo, may time na madalang ako mag-upload ng video kasi natutunan ko dito sa Creative App na minsan, need mo rin magpahinga creatively. Minsan, need mo rin pahinga yung isip mo para mag-produce ng art o kung ano mang creative form yung gusto mong pinoproduce. Pero minsan naman, pag inspired ka, pwede ka naman sumunod-sunod. Gaya nga ngayon, 30 days ako mag-upload ng tuloy-tuloy kasi inspired ako mag-upload ngayon ng araw-araw. Etong isa rin na pakinggan ko ngayong taon ay building social business. Yung klase ng negosyo na hindi ka nag-aim na maging profitable. Ina-aim mo lang na ma-solve yung problem na gusto mong ma-solve, gaya ng ginagawa ko sa Kasosyong Malupit Group natin. Hindi ko aim na magka-profit sa Kasosyong Malupit Group, pero ang goal ko ay masolusyonan yung kahirapan ng Pilipinas. Kung paano talaga masosolve yung kahirapan natin para guminhawa ang buhay dito sa Pilipinas. So marami ako natutunan dyan, paano diskarte kung social business yung gusto mong itayo. Ngayong taon din na to, nakinig ako sa audiobook na patungkol kay Elon Musk. Ang nagsulat yan si Walter Isaacson. Ang natutunan ko dyan sa libro na yan na ngayon, well celebrated na si Elon Musk, no? Pero nagsisimula din siya, kutakot-takot na problema ang nilagpasan niya. So, hindi madali yung mga problemang pinagdaanan niya. Yun ang mas maganda sa mga biography na libro. Maririnig nyo sa simula yung mga tunay na struggle nung idol nyong mga negosyante. Hindi yung dulo na lang, yung tagumpay na lang nila yung nalalaman natin. Napakinggan ko rin sa taon na to yung The Coming Wave, Technology, Power, and 21st Century Greatest Dilemma. Ito yung patungkol sa mga bagong technology na nag-uusbungan ngayon tulad ng AI, mga bagong technology, especially patungkol sa AI o Artificial Intelligence. Yan, pinag-aralan ko rin yan ngayong taon. Marami ako natutunan sa libro na to, The Coming Wave. Ngayon din taon na to, nagbasa ako ng biography patungkol kay Arnold Schwarzenegger. Natutunan ko sa libro na to na bago maging artista si Arnold Schwarzenegger ay isa siyang entrepreneur. Isa siyang tunay na negosyante. Ang una niyang business, construction business. At ang tingin niya talaga sa sarili niya, businessman, hindi actor. Yun nga lang, nakilala siya bilang actor talaga. Basta maganda tong storya ng buhay ni Arnold Schwarzenegger. At nakinig din ako ng audiobook ni Britney Spears, The Woman in Me. Natutunan ko dyan sa audiobook na yan na si Britney Spears pala ay halos ipreso ng kanyang mga magulang. Dahil nga, syempre, sikat siya, basta masalimuot yung buhay ni Britney Spears. Hindi katulad nung nakikita natin na sikat siya, mayaman siya, hindi ganun. Behind that, miserable ang buhay niya kasi yung buong pagkatao niya, iba ang nagmamayari. Mga magulang niya, in papel, in papers, in legal. Basta dark yung libro na to, pero totoo to kasi si Britney Spears yung nagsulat saka nagbasa mismo. Ay, hindi pala nagbasa mismo, yung intro lang. Basta nakaka-enjoy magbasa ng mga biographies dahil tunay na buhay ng ibang matatagumpay na tao yung kinikwento nila. Hindi lang yung success yung mga napupulot natin, kung hindi yung mga struggles nila kung paano nila nalagpasan. Eto, napakinggan ko rin ngayong taon yung effortless, make it easier to do what matters most. Yung pag sobrang komplikado na ng buhay pag ninegosyo mo, paano pasisimplihin. Nakinig din ako ng buhay ni David Grohl. David Grohl, yung drummer ng sikat na banda na Nirvana. Maganda yung storya ng buhay ni David Grohl at nakwento niya yung buhay ng Nirvana. Maganda yung pagkakasulat ng libro na to. Magaling mag-storytelling si David Grohl. Ito, recently ko lang itong mga pinapakinggan, The Replaceable Founder, kung paano mo mapapalitan ang sarili mo kung ikaw ang founder o may-ari ng negosyo. At yung huling-huling librong papakinggan ko ngayong taon dahil December na at super busy na ay itong 5 AM Club. Naumpisahan ko na itong libro na to. May libro ko nito talaga yung paperback. Kaso hindi ko mabasa-basa kaya naisipan kong mag-audiobook na lang din itong 5 AM Club. Okay, yun mga kasosyo ang mga pinakinggan kong audiobook ngayong taon. Kung gusto nyo rin makinig ng audiobook, ay may link sa baba, pwede nyo yung pindutin para may libre kayong audiobook o kaya meron kayong libreng mapakinggan dyan. Basta click nyo yung link sa baba kung gusto nyo ma-experience din yung magbasa ng libro sa pamamagitan ng pakikinig. Okay, muli mga kasosyo, salamat sa panonood ng video na to. Kung gusto nyo muli makinig ng audiobook,
o maka-experience makinig ng audiobook, click nyo lang po yung link sa baba. Affiliate link ko yan sa Audible. Salamat mga kasosyo, araw-araw ko mag-upload until December 25. Thank you sa mga nagsusubaybay at pakishare na rin po sa ibang mga kasosyo na araw-araw ako nag-upload ngayon. Comment na rin po kayo dyan kung nagugustuhan nyo itong mga content ko ngayong may 30 days akong challenge siya mag-upload. Salamat mga kasosyo, mag-upload na rin kayo, mag-content na rin po kayo. Love you, bukas ulit.